At sila na hindi umaasa ng pakikipagtipan sa amin, alalaong baga, sila na nagtatakwil ng araw ng muling pagkabuhay at ng buhay sa kabilang buhay, ay nagsasabi, bakit kaya ang maanghel ay hindi pinanaog sa amin? O bakit kaya hindi namin namamasdan ang aming Panginoon? Katotohanang sila ay naging mapagmataas sa kanilang sarili at naging pusong walang galang na nagtaglay ang malaking kapalaluan. Sa araw na kanilang mamamalas ang mga anghel, walang masayang balita ang ihatid doon sa mujrimun, mga kriminal, pagano, makasalanan, sa araw na yaon. At sila ang mga anghel ay magsasabi, ang lahat ng magagandang balita ay pinagbabawal sa inyo. At itatambad namin sa kanila sa mga hindi sumasampalataya, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, makasalanan, ang anumang kanilang ginawa. At gagawin namin ang mga gawaing yaon na tulad ng alikabok na kumalat, alalaong baga, walang kabuluhan. Ang mga maninirahan sa paraiso, alalaong baga, sila na nararapat pagkalooban nito dahilan sa kanilang pananalig kay Allah at sa kanilang mga kabutihan ay magkakaroon sa araw na yaon ng mabuting pananahanan at mainam na pagpapahingalayan at alalahanin ang araw na ang langit ay mabibiyak na nakabukas at doon ay lalabas ang mga ulap at ang mga anghel ay pabababain sa maringal na pagpanaog. Ang kapamahalaan sa araw na yaon ay ang tunay na nagtatangi lamang sa pinakamahabagin na si Allah at ito ay magiging mahirap na araw sa mga hindi sumasampalataya. At alalahanin ang araw na ang zalim, buhong, buktot, pagano ay kakagat sa kanyang mga kamay nang may kapighatian at siya ay magsasabi, o sana ay tumuntong ako sa landas ng sugo na si Muhammad. Kasawian sa akin. Sana kahit na kailan ay hindi ko itinuring ang kung sino-sino lamang bilang isang kaibigan. Katotohanan siya ang umakay sa akin na mapaligaw sa paalaala ang Quran. Matapos na ito ay dumatal sa akin at si Satanas ay lagi nang hindi maaasahan ng tao sa sandali ng pangangailangan. At ang sugo na si Muhammad ay magsasabi, o aking Panginoon, katotohanan, ang aking pamayanan ay lumayo o umiwan dito sa Quran. Sila ay hindi nakinig dito at hindi rin gumawa ng ayon sa mga batas at pag-uutos nito. Kaya't ginawa namin sa bawat propeta ang isang kaaway, sa lipon ng mujrimun, mga buhong, buktot, pagano, datapwat sapat na ang iyong Panginoon bilang isang tagapamatnubay at tagapagtangkilik. Bakit kaya ang Quran ay hindi ipinahayag sa kanya sa kabuuan at minsanan lamang? Kaya't ito nga ay ginawang gayon na ipinanaog ng bahabahagi upang aming mapatibay ang iyong puso at ito ay pinahayag namin sa inyo ng unti-unti sa maraming antas. Ito ay pinahayag sa propeta sa loob ng 23 taon. At walang anumang paghahambing ang kanilang maitatanghal sa iyo. Alalaong baga, argumento, maliban na aming dalhin sa iyo ang katotohanan laban sa gayong paghahambing o argumento. At ng pinakamainam na paliwanag, sila natitipunin sa impyerno na nakasubsub sa kanilang mukha. Sila ang malalagay sa napakasamang lugar at naligaw ng malayo sa matuwid na landas. At katotohanang ipinagkaloob namin kay Moises ang kasulatan, ang Torah o ang mga batas, at ginawa namin ang kanyang kapatid na si Harun bilang kanyang katuwang. At kami ay nagwika, kayo ay kapwa pumaroon sa mga tao na nagsipagtakwil ng aming ayat, o mga katibayan, talata, tanda o aral. At pagkatapos na sila ay tumanggi sa patnubay, ay aming winasak sila ng matinding pagkawasak. At ang pamayanan ng mga tao ni Noah nang sila ay magtakwil sa mga sugo, aming nilunod sila at sila ay ginawa namin na isang tanda para sa sangkatauhan at inihanda namin ang isang kasakit-sakit na kaparusahan sa zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. At gayon din ay aming winasak ang Aad, mga tao ni Propeta Hud, at ang Thamud, mga tao ni Propeta Saleh, at ang mga nagsisipanahan sa Arras, alalaong baga, ang Balon o Sodom,
o ang mga tao ni Propeta Shuaib at marami pang salit-saling lahi sa kanilang pagitan. At sa bawat isa sa kanila ay tinambad namin ang mga katibayan at aral, ngunit sila ay nagtakwil dito at ang bawat isa sa kanila ay aming inihantong sa ganap na pagkawasak dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya at gawaing masasama. At katotohanan sila ay nagdaan sa bayan ni Propeta Lot, ang Sodom, kung saan umulan ng masamang ulan ng bato. Hindi baga nakikita ito ng mga walang pananampalataya? Datapot sila ay sanay na hindi umaasa sa anumang muling pagkabuhay. At kung ikaw o Muhammad ay kanilang nakikita, ikaw ay kanilang itinuturing lamang bilang isang katatawanan na nagsasabi, ito baga siya na isinugo ni Allah bilang isang sugo. Halos malapit na niyang nailihis tayo sa ating mga Diyos kung hindi lamang tayo naging matyaga at matiim sa ating pagsamba sa kanila, at kung makita na nila ang kaparusahan, kanilang mapag-aalaman kung sino ang higit na napaligaw sa tamang landas. Namamalas mo ba o Muhammad, siya na nagturing sa kanyang pagnanasa bilang kanyang Diyos? Kung gayon, ikaw ba ay may pananagutan para sa kanya? O ikaw ba ay nag-aakala na ang karamihan sa kanila ay nakakarinig at nakakaunawa? Sila ay katulad lamang ng mga hayop o bakahan, datapot sila ay higit na napaligaw sa landas. Alalaong baga, sila ay higit pang masahol kaysa mga hayop. Hindi mo ba napagmamasdan kung paano inilatag ng iyong Panginoon ang anino o lihim? Kung kanyang ninais, magagawa niya ito na hindi tumitinag. At matapos ay ginawa namin ang araw na maging gabay nito. Alalaong baga, pagkatapos ng pagsikat ng araw, ang anino o lihim ay sumisiksik at naglalaho sa tanghaling tapat, at muli ito ay lilitaw kung kumikiling na ang araw, at kung wala ang liwanag ng araw ay hindi magkakaroon ng anino o lilim. At pagkatapos ay kinukubli namin ito sa unting-unting na kalingid. At siya ang lumikha para sa inyo ng gabi bilang inyong panganlong, at ng pagtulog bilang pamamahinga, at ginawa niya ang araw o maghapon bilang isang muling pagbangon sa umaga, at pagtungo natin dito at doon para sa pang-araw-araw na gawain pagkatapos ng pagtulog sa gabi, o di kaya ay katulad ng muling pagkabuhay o paggising sa umaga matapos ang kamatayan o pagtulog sa gabi. At siya ang nagsusugo ng hangin bilang tagapaghatid ng masayang balita na tumutungo sa harapan ng kanyang habag, ang ulan, at nagpapamalisbis kami ng dalisay na tubig mula sa alapap upang magbigay buhay kami rito sa tigang na lupa, at mabigyan namin ng inumin ang mga hayop at mga tao na aming nilikha. At katotohanan ang aming ipinamahagi ang ulan sa kanila upang nang sa gayon ay makaalaala sila sa biyaya ni Allah. Datapot ang karamihan sa mga tao ay tumatanggi at walang tinatanggap kung hindi ang kawalan ng pananalig o walang utang na loob ng pasasalamat. At kung aming ninais, makapagpapadala kami ng tagapagbabala sa bawat bayan. Kaya't huwag mong sundin ang mga hindi sumasampalataya at magsikay kayo laban sa kanila sa pamamagitan nito. Alalaong baga ang Quran ng isang dakilang pagsisikhay. At siya na nagtalaga na maging malaya ang dalawang dagat o dalawang uri ng tubig. Ang isa ay naiinom at manamis-namis, at ang isa ay mapait at maalat. At siya ang nagtakda ng isang sagga at ganap na hadlang o partition sa kanilang pagitan. At siya ang lumikha ng tao mula sa tubig, alalaong baga ang similya o punlay. At ginawa mula rito ang pagkakamag-anak sa pamamagitan ng lipi at sa pamamagitan ng pag-aasawa, at ang iyong Panginoon ay lagi ng ganap na may kakayahan sa paglikha. At sila na mga hindi sumasampalataya at mga pagano ay sumasamba sa mga iba maliban pa kay Allah, na hindi makapagbibigay sa kanila ng kapakinabangan o kapinsalaan. At ang hindi sumasampalataya ay lalagi ng katuwang ni Satanas bilang sa kanyang Panginoon. At isinugo ka lamang namin, O Muhammad, bilang isang tagapagdala ng masayang balita at isang tagapagbabala. Ipagbadya, hindi ako humingi sa inyo para rito ng anumang kabayaran, maliban kung sino man ang magnais
ay makatatahak sa landas ng kanyang Panginoon at ilalagay mo, O Muhammad, ang iyong pagtitiwala sa Kanya na laging buhay at walang kamatayan. At luwalhatiin mo ang kanyang mga papuri at siya ay sapat na bilang nakakaalam ng lahat ng mga kasalanan ng kanyang maalipin. Siya na lumikha ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito sa 6 na araw, at pagkatapos siya ay nag-istawa o pumaibabaw sa arsh o trono o luklukan sa paraang naaangkop sa kanyang kapamalaan. Ang pinakamahabagin si Allah. Kaya tanungin mo siya, O Muhammad, tungkol sa kanyang mga katangian, sapagkat siya ang lubos na nakakaalam ang lahat ng mga bagay. At kapag ipinagbabadya sa kanila, magpatira pa kayo kay Ar-Rahman, ang pinakamahabagin na si Allah. Sila ay nagsasabi, at sino ba si Ar-Rahman, ang pinakamahabagin? Kami ba ay magpapatira pa sa kanya na iyong ipinag-uutos sa amin, O Muhammad? At ito ay lalo lamang nakapagdagdag sa kanilang pagtanggi. Luwalhatiin siya na naglagay sa kalangitan ng malaking tala o bituin at naglagay doon ng malaking sulo o araw at ng isang buwan na nagbibigay liwanag. At siya ang nagtalaga sa gabi at araw na magsunuran, alalaong baga, sisikat ang araw pagkatapos ng gabi at darating ang gabi paglubog ng araw para sa kanya na nagnanais na makaalaala o magnanais na may pamalas ang kanyang pagtanaw ng utang na loob ng pasasalamat. At ang mga alipin ng pinakamahabagin na si Allah ay naglalakad sa kalupaan ng may kapakumbabaan at katahimikan, pino sa pagkilos at pagsasalita. At kung ang mga loko-loko o ignorante ay naungusap sa kanila ng masasamang salita, sila ay sumasagot sa pangusap ng salita ng kapayapaan. At sila na gumugugol sa bahagi ng gabi sa harapan ng kanilang Panginoon na nagpapatira pa at nakatayo sa pagdarasal. At sa mga nagsasabi, O aming Panginoon, iadya ninyo sa amin ang kaparusahan ng impyerno. Katotohanan, ang pagpaparusa nito ay lalagi ng hindi magbabawa at mananatili na kaparusahan. Katotohanan ito, ang impyerno, ay kasamaan bilang isang hantungan at isang panahanan. At sila na kung gumugugol ay hindi bulanggugo o nag-aaksaya at hindi rin kuripot, datapot sila na gumugugol ng katamtaman, alalaong baga, sa pagitan ng dalawang kalabisang ito. At sila na hindi nananalangin sa ibang Diyos maliban pa kay Allah at hindi pumapatay ng tao na ipinagbabawal ni Allah maliban na lamang kung makatarungan at hindi rin nangangalunya o nakikiapid at sinuman ang gumawa nito ay makatatanggap ng kaparusahan. Ang kaparusahan ay gagawing dalawa sa kanya sa araw ng muling pagkabuhay at siya ay mananatili roon sa kahihiyan. Maliban sa mga nagsisisi at sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan para sa kanila, papalitan ni Allah ang kanilang mga kasalanan ng mabubuting gawa at si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. At sinuman ang magsisi at gumawa ng kabutihan, katotohanan kung gayon, siya ay nagsisi kay Allah ng matapat na pagtitika. At sila na hindi sumasaksi sa kabulaanan o kasinungalingan, at kung sila ay napaparaan ng malapit sa masamang pag-uusap, sila ay dumaraan doon ng may dangal. At sila na kung pinapaalalahanan sa pamagitan ng mga talata ng Quran bilang tanda ng kanilang Panginoon ay hindi lumulugmok na waring mga bingi at bulag, alalaong baga, sila ay tumatanggap nito ng buong katapatan. At sila na nagsasabi, O aming Panginoon, inyong pagkalooban kami mula sa aming mga asawa at mga anak ng mga magiging kasiyasiya sa aming mga mata, at kami ay gawin ninyong mga pinuno para sa muttaqun, mga matintiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. Sila ang gagantimpalaan ng pinakamataas na lugar sa paraiso dahilan sa kanilang pagtitiyaga, at dito sila ay sasalubungin ng mga pagbati at salam, salita ng kapayapaan at paggalang na mananatili sila rito magpakailanman. Ito, ang paraiso, ay napakainam bilang isang hantungan at isang panahanan. Ipagbadya, O Muhammad, sa mga hindi sumasampalataya, ano ang dahilan
upang ang aking Panginoon ay mangalaga sa inyo, kung hindi lamang sa inyong pananalangin, pagsamba sa Kanya, katotohanan kayo ay nagtatwa sa Kanya. Kaya't ang kaparusahan ay sa inyo magpakailanman, hindi magbabawa at mananatiling kaparusahan. Surat Ash-Shu'ara. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Tasin Mim. Ito ang mga talata ng maliwanag na aklat, ang Quran, na ipinangako ni Allah sa Torah o mga batas at Ebanghelyo upang ang mga bagay ay maging maliwanag. Maaring ikaw o Muhammad ay magtangka na pumatay sa iyong sarili ng may kapighatian sa dahilang sila ay hindi naniwala sa iyong pagkapropeta at sa iyong mensahe ng kaisahan ni Allah at ng Islam. At kung aming ninais ay aming maipapanaog sa kanila mula sa kalangitan ang isang tanda, at dahil dito ay iyuyoko nila ang kanilang lieg sa kapakumbabaan. At wala pang bagong kapahayagan mula sa pinakamahabagin na si Allah ang dumating sa kanila nang hindi nila tinalikuran. Katotohanang itinakwil nila ang Quran at ang balita ng kanilang tinutuya ay sasapit sa kanila. Hindi baga nila namamasdan ang kalupaan kung gaano karami ang lahat ng uri ng mabuting pananim na aming pinatubo rito. Katotohanang naririto ang katibayan o tanda datapwat ang karamihan sa kanila na mga pagano mapagsamba sa Diyos-Diyosan na hindi nananalig sa muling pagkabuhay ay hindi sumasampalataya. At katotohanan ang inyong Panginoon, siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamawain. At alalahanin ng ang iyong Panginoon ay tumawag kay Moises na nagsasabi, pumaroon ka sa mga tao na zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. Sa mga tao ni Paraon, hindi baga nila pangangambahan si Allah at maging matuwid sa kabutihan. Siya si Moises ay nagsabi, O aking Panginoon, ako ay nangangamba na ako ay kanilang pasisinungalingan. Ang aking dibdib ay naninikip at ang aking dila ay naninigas at hindi makapangungusap. Kaya't suguin ninyo si Harun na sumama sa akin. At sila ay may paratang na krimen laban sa akin at ako ay nangangamba na ako ay kanilang papatayin. Si Allah ay nagwika, hindi, kayo ay kapwa pumaroon doon, nadala ang aming mga tanda. Katotohanan, kami ay kasama o kakampi ninyo na nakikinig. At kayo ay kapwa pumaroon kay Paraon at inyong ipahayag, kami ay mga sugo ng Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Kaya't hayaan mong sumama sa amin ang angkan ng Israel. Si Paraon ay nagsabi kay Moises, hindi baga ikaw ay pinalaki namin bilang aming anak at ikaw ay namuhay sa amin ng maraming taon ng iyong buhay. At ikaw ay gumawa ng isang gawa na batid mong ikaw ang may kagagawan, alalaong baga ang krimen ng pagpatay sa isang tao, at ikaw ay isa sa mga walang utang na loob. Si Moises ay nagsabi, nagawa ko yaon nang ako ay wala pang muwang sa mga pag-uutos at mensahe ng aking Panginoon, kaya't ako ay tumakas sa iyo nang ako ay matakot sa inyo. Kaya't ang aking Panginoon ay nagkaloob sa akin ng karunungang pangrelihiyon o kaalaman, tamang paghatol at pagkapropeta, at kanyang hinirang ako bilang isa sa mga sugo. At ito ang nakaraang pabor o utang na loob na tinutuntun mo sa akin, na iyong inaalipin ang angka ng Israel. Si Paraon ay nagsabi, at sino ang Panginoon ng alamin o sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang? Si Moises ay nagpahayag, siya ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito. Kung kayo ay marapat na mahikayat, alalaong baga, maniwala ng walang pasubali. Si Paraon ay nagsabi sa mga naroroon, hindi baga ninyo narinig ang kanyang sinabi? Si Moises ay nagsabi, siya ang iyong Panginoon at Panginoon ng iyong mga ninuno na nangauna. Si Paraon ay nagsabi, katotohanan, ang inyong sugo ay sinugo sa inyo ay isang nasisiraan ng bait. Si Moises ay nagsabi, siya ang Panginoon ng silangan at kanluran at lahat ng nasa pagitan nito kung inyo lamang naunawaan. Si Paraon ay nagsabi, kung ikaw ay pipili ng Diyos na iba pa sa akin, katiyakang ipipilit kita na
na kasama ng ibang mga bilanggo. Si Moises ay nagsabi, kahit nadalhin ko sa iyo ang isang bagay na maliwanag at nakahihikayat, si Paraon ay nagsabi, kung gayon, dalhin mo yaon dito, kung ikaw ay kabilang sa mga nagsasabi ng katotohanan. Kaya't inihagis ni Moises ang kanyang tungkod, at kapag daka, ito ay naging isang ahas na naglulumantad. At inilabas niya ang kanyang kamay, at kapag daka, ito ay naging ganap na kaputian sa mga nakamamasid. Si Paraon ay nagsabi sa mga pinuno sa paligid niya, katotohanan, ito ay walang pagsala na gawa ng isang bihasang manggagaway o salamangkiro. Ibig niyang itaboy kayo sa inyong lupain sa pamamagitan ng kanyang panggagaway. Kaya't ano ang inyong ipapayo at ano ang inyong maipag-uutos? Sila ay nagsabi, pigilan mo siya at ang kanyang kapatid ng pansamantala at magpadala ka ng mga tagatawag sa mga lungsod upang dalhin sa iyo ang lahat ng magagaling na manggagaway. Kaya't ang mga manggagaway ay inihanay na lahat sa takdang araw at oras na itinalaga at ipinagbadya sa mga tao. Kayo rin ba ay magsisihanay upang ating masundan ang mga manggagaway na kapanalig ni Paraon sa kanyang relihiyon ng kawalang paniniwala kung sila ay magtatagumpay. Kaya't nang ang mga manggagaway ay dumating, sila ay nagsabi kay Paraon, mayroon bang tiyak na gantimpala na aming tatamuhin kung kami ay manalo? Siya ay nagsabi, oo, at kayo ay katiyakan na mapapabilang sa mga malalapit sa akin. Si Moises ay nagsabi sa kanila, ihagis ninyo kung ano ang gusto ninyong ihagis. Kaya't inihagis nila ang kanilang mga lubid at kanilang mga tungkod at nagsabi, sa pamagitan ng kapangyarihan ni Paraon, kami ang tunay na magtatagumpay. Nang magkagayon, ay inihagis ni Moises ang kanyang tungkod at kapag daka, nilagom nito ang lahat ng mga kabulaanan na kanilang ipinamalas at ang mga manggagaway ay lumugmok na nagpapatira pa na nagsasabi, kami ay sumasampalataya sa Panginoon ng alamin, sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang, ang Panginoon ni Moises at Haron. Si Paraon ay nagsabi, kayo ay naniwala na sa kanya bago ko pa kayo bigyan ng pahintulot. Katotohanan siya ang inyong pinuno na nagturo sa inyo ng salamangka. Kaya't katotohanang mapag-aalaman ninyo, katotohanang aking puputulin ang inyong mga kamay at paa sa magkabilang panig, at kayo lahat ay aking pahihirapan o ititirik sa krus. Sila ay nagsabi, walang kapinsalaan, katotohanan sa aming Panginoon, na si Allah kaming lahat ay magbabalik. Katotohanan, kami ay lubusang umaasa na ang aming Panginoon ay magpapatawad sa aming mga kasalanan, sapagkat kami ang una sa mga sumasampalataya sa pagkapropeta ni Moises at ipinahayag sa kanya ni Allah. At binigyan namin ng inspirasyon si Moises na nagsasabi, kayunin mo ang aking mga alipin sa gabi, katotohanan kayo ay tutugusin. Nang magkagayon, si Paraon ay nagpadala ng mga tagatawag sa mga lungsod na nagsasabi, katotohanan sila ay isa lamang maliit na lipon. At katotohanan sila ay gumawa ng bagay na nakapagbigay puot sa amin. At tayo ay mga nananahan dito na nakahanda at ganap na napasabihan. Kaya't aming pinalabas sila, ang mga tao ni Paraon, mula sa mga halamanan at batis. Sa mga kayamanan at sa lahat ng uri ng marangal na lugar, kaya't sa gayong paraan, hinayaan namin ang angkan ng Israel ang humalili o magmana sa kanila. Kaya't kanilang tinugis sila sa sandali ng pagsikat ng araw. At nang ang dalawang pangkat ay magtagpo sa isa't isa, ang pamayanan ni Moises ay nagsabi, katiyakang tayo ay kanilang maabutan. Si Moises ay sumagot, hindi, katotohanan na sa panig o kasama ko ang aking Panginoon, ako ay kanyang papatnubayan. At binigyang inspirasyon namin si Moises at sa kanya ay winika, hampasin mo ng iyong tungkod ang dagat at ito ay naghiwalay o bumuka at ang bawat bahagi ng gilid ng tubig dagat ay naging malaki at mataas na anyo ng bundok. At hinayaan namin ang ilan sa pangkat ni Paraon ay mapalapit sa lugar na yaon. At iniligtas namin si Moises at ang lahat ng kasama niya at aming nilunod ang mga iba
ang pangkat ni Paraon. Katiyakang naririto ang katibayan, datapwat ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. At katotohanan ang iyong Panginoon, siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamawain. At basahin o dalitin mo sa kanila ang kasaysayan ni Abraham nang sabihin niya sa kanyang ama at sa kanyang mga tao, ano baga ang inyong sinasamba? Sila ay nagsabi, kami ay sumasamba sa mga imahen at sa kanila kami ay lagi ng matimtiman. Siya, si Abraham, ay nagsabi, kayo ba ay naririnig nila kung kayo ay nananalangin sa kanila? O sila ba ay nagbibigay ng kapakinabangan sa inyo o pinipinsalan nila kayo? Sila ay nagsabi, hindi, ngunit nakagisnan na namin ang aming mga ninuno na gumagawa ng ganito. Siya, si Abraham, ay nagsabi, isinaalang-alang ba ninyo ang mga bagay na inyong sinasamba? Kayo at ang inyong mga ninuno, noon pa man sa panahong sinauna, katotohanan sila ay aking mga kaaway, maliban sa Panginoon ng alamin o sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang, na lumikha sa akin at siya na tanging namamatnubay sa akin, at siya ang nagpapakain at nagbibigay sa akin ng inumin, at nang ako ay nagkasakit, siya ang nagbibigay lunas sa akin, at siya ang maggagawad sa akin ng kamatayan, at siya rin ang magbabangon sa akin sa muling pagkabuhay. At sa kanya ay ako ay nananalig, na siya ay magpapatawad ng aking mga kamalian sa araw ng kabayaran, ang araw ng muling pagkabuhay. O aking Panginoon, inyong gawaran ako ng karunungang pangrelihiyon o pagkapropeta, at ako ay inyong ibilang sa mga matutuwid. At inyong pagkalooban ako ng isang banggit ng karangalan, alalaang baga ng reputasyon, sa lipon ng mga darating na salit-saling lahi. At inyong gawin ako na isa sa mga tagapagmana ng paraiso ng kasiyahan, at patawarin ninyo ang aking ama. Katotohanan siya ay isa sa mga nalilihis ng landas. At ako ay huwag ninyong alisan ng biyaya sa araw na ang lahat ng mga nilikha ay muling ibabangon, sa araw na ang kayamanan at mga anak ay hindi makapananaig, maliban sa kanya na magdadala kay Allah ng isang malinis na puso o malinis na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o shirk at pagkukunuri o nifak. At ang paraiso ay tatambad ng malapit sa muttaqun, mga mabubuti, at matutuwid na mananampalataya kay Allah. At ang apoy o impyerno ay lalantad ng ganap sa paningin ng mga makasalanan, at sa kanila ay pagbabadya, na saan sila ng mga Diyos-Diyosan na inyong itinatambal kay Allah, na lagi ninyong sinasamba. Maliban pa kay Allah, sila ba ay makapagbibigay ng tulong sa inyo, o di kaya ay matutulungan nila ang kanilang sarili? Kaya't sila ay babagsak sa loob nito, alalaang baga ang impyerno. Sila at ang mga demonyo at lahat ng mana sa kamalian at kalihisan, at ang buong lipon ni Iblis o si Satanas ng sama-sama. Sila ay magsasabi habang sila ay nagtatalo at nagsisisihan doon, sa ngalan ni Allah, katiyakang tayo ay nasa maliwanag na kamalian. Nang aming ipinantay kayo, ang mahuwad na Diyos sa Panginoon ng alamin o sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang, at wala nang iba pa ang naghatid sa amin sa kamalian kung hindi ang mujrimun, si Iblis o si Satanas, at mga tao na buhong, pagano, buktot, mapag-api. Ngayon, kami ay walang mga tagapamagitan, gayon din ng isang malapit na kaibigan upang kami ay tulungan. O kung kami ay mayroon lamang na isa pang pagkakataon na makabalik sa mundo, katiyakang kami ay mapapabilang sa mga sumasampalataya. Katotohanan, naririto ang isang tiyak na tanda, datapwat ang karamihan sa mga tao ay hindi sumasampalataya. At katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamawain. Ang mga tao o pamayanan ni Noah ay nagpasinungaling sa mga sugo. Nang ang kanilang kapatid na si Noah ay nangusap sa kanila, hindi ba ninyo pangangambahan si Allah at susundin siya? Ako ay isang mapagkakatiwalaang sugo sa inyo, kaya't pangambahan ninyo si Allah, panatilihin ang inyong tungkulin sa Kanya, at ako ay inyong sundin. Walang anumang gantimpala ang hinihingi ko sa inyo para rito sa aking pagbibigay ng mensahe ng Islam at kaysahan ni Allah. Ang aking biyaya ay nagmumula lamang
sa Panginoon ng alamin, sangkatauhan, mga jin, at lahat ng manilalang. Kaya't pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin. Sila ay nagsasabi, kami ba ay marapat na maniwala sa iyo, samantalang ikaw ay sinunod lamang ng mga taong hamak sa lipon? Siya si Noah ay nagsabi, at ano ba ang aking kaalaman kung ano ang kanilang ginagawa? Ang kanilang pagsusulit ay tanging nasa aking Panginoon kung inyo lamang nalalaman. At hindi ko gagawin na itaboy ang mga sumasampalataya. Ako ay isa lamang lantad na tagapagbabala. Sila ay nagsasabi, kung ikaw ay hindi magtitigil, O Noah, katiyakang ikaw ay mapapabilang sa mga babatuhin hanggang kamatayan. Siya si Noah ay nagsabi, O aking Panginoon, katotohanan, ang aking pamayanan ay nagpasinungaling sa akin. Kaya't kayo ang humatol sa pagitan ko at nila, at inyong iligtas ako at ang mga sumasampalataya na kapiling ko. At aming niligtas siya at ang kanyang mga kasama sa nalulula ng barko. At pagkatapos ay aming nilunod ang mga nalalabi, ang mga hindi sumasampalataya, matapos ang pagliligtas kay Noah at sa kanyang mga kasama na sumasampalataya. Katotohanan, naririto ang isang tiyak na tanda, datapot ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya, at katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamawain. Ang pamayanan ng Aad ay nagpabulaan sa mga sugo, nang ang kanilang kapatid na si Hud ay mangusap sa kanila, hindi baga ninyo pangangambahan si Allah? Katotohanan ako ay isang mapagkakatiwalaang sugo sa inyo. Kaya't pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin. Walang anumang gantimpala ang aking hinihingi sa inyo para rito sa pagpapahayag ng Islam at kaysahan ni Allah. Ang aking biyaya ay nagmumula lamang sa Panginoon ng alamin o sangkatauhan, mga jin, at lahat ng mga nilalang. Kayo ba ay nagtatayo ng mga matataas na palasyo sa bawat mataas na burol, bagamat kayo ay hindi nananahan doon? At nag-aangkin ba kayo sa inyong sarili ng mga palasyo o mainam na mga gusali? Nawari bang maninirahan kayo roon sa panghabang panahon? At kung kayo ay manghampas, kayo ay nanghahampas bilang mga pinunong malulupit. Kaya't pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin. At pangambahan siya, si Allah, na nagkaloob sa inyo ng lahat ng magagandang bagay na inyong nilalaman. Kayo ay pinagkalooban niya ng hayupan o bakahan at mga anak, at mga halamanan at batis. Katotohanan, aking pinangangambahan para sa inyo ang kaparusahan ng dakilang araw. Sila ay nagsabi, walang pagkakaiba sa amin kung ikaw ay mangaral o hindi ka kabilang sa mga nangangaral. Ito ay wala ng iba maliban sa mga kaugalian at paniniwala noong panahong sinauna, at kami ay hindi mapaparusahan kahit siya ay pinabulaanan nila at aming winasak sila. Katotohanan, naririto ang isang tiyak na tanda, datapwat ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. At katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamawain. Ang pamayanan ng Thamud ay nagpabulaan sa mga sugo, nang ang kanilang kapatid na si Saleh ay nagbadya sa kanila, hindi baga ninyo pangangambahan si Allah? Ako ay isang mapagkakatiwala ang sugo sa inyo. Kaya't pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin. Walang anumang gantimpala ang aking hinihingi sa inyo para rito, ang aking pagpapahayag ng Islam at kaysahan ni Allah. Ang aking gantimpala ay nagmumula lamang sa Panginoon ng alamin, sangkatauhan, mga jin, at lahat ng mga nilalang. Kayo bagay may iwan ng ligtas sa lugar na kinaroroonan ng inyong mga pag-ari, sa mga halamanan at batis, at sa mga bukirin ng pananim at punong palmera o datilis na may malambot na bunga, at kayo ay umuukit ng mga tahanan sa gilid ng kabundukan na may kakayahan o kaalaman. Kaya't pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin. At huwag ninyong sundin ang pag-uutos ng mga mapang-api, alalaong baga ang kanilang mga pinuno na buktot, pagano, kriminal, na gumagawa ng mga katampalasanan sa kalupaan at tumatangging magbagong buhay. Sila ay nagsabi,
Ikaw ay isa lamang sa mga inalihan ng demonyo. Ikaw ay isa lamang tao na katulad namin, kaya't dalhin mo sa amin ang isang tanda kung ikaw ay isa sa mga nagsasabi ng katotohanan. Siya si Saleh ay nagsabi, ito ay isang babaeng kamilyo, alalaong baga. Mahimalang ipinadala sa kanila bilang isang tanda ni Allah. Para sa kanya ay may oras ng pag-inom, at para sa inyo ay may oras ng pag-inom. Ang bawat isa sa natatakdaang araw. At huwag ninyong pinsalain o saktan siya, baka ang kaparusahan ng dakilang araw ay sumaklot sa inyo. Datapwat kanilang kinatay siya na babaeng kamilyo, at pagkaraan sila ay nagsisi, kaya't ang kaparusahan ay sumaklot sa kanila. Katotohanang naririto ang isang tunay na tanda, datapwat ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. Katotohanan ang inyong Panginoon, siya ay sakdol sa kapangyarihan, ang pinakamawain. Ang mga tao ni Lot, yaong mga nagsipanahan sa mga bayan ng Sodom at Palestina, ay nagpabulaan sa mga sugo. Nang ang kanilang kapatid na si Lot ay nagsabi sa kanila, hindi baga ninyong pangangambahan si Allah? Katotohanan ako ay isang mapagkakatiwalaang sugo sa inyo, kaya't pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin. Wala akong hinihinging gantimpala mula sa inyo para rito sa aking pagpapahayag ng Islam at kaisahan ni Allah. Ang aking gantimpala ay nagmumula lamang sa Panginoon ng alamin o sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang. Kayo ba ay nakikipagniig sa mga kalalakihan ng sangkatauhan at iniwan ninyo ang mga nilikha ni Allah para inyong maging mga asawa? Hindi. Kayo ay mga tao na lumagpas sa hangganan ng pagsuway. Sila ay nagsabi, kung ikaw ay hindi magtitigil, o Lot, katotohanang ikaw ay isa sa mapapabilang sa mga itataboy. Siya si Lot ay nagsabi, ako ay katotohanang isa sa mga tumututol ng may matinding pagkagalit sa inyong masasamang ginagawa. Sodomya o pakikipagniig sa kapwa lalaki. O aking Panginoon, inyong iligtas ako at ang aking pamilya sa kanilang ginagawa. Kaya't aming iniligtas siya at ang kanyang pamilya, silang lahat, maliban sa isang matandang babae, ang kanyang asawa, na isa sa mga nagpaiwan, at pagkaraan ay aming winasak ang mga iba pa. At pinaulan namin sa kanila ang ulan ng pagpaparusa, at gaano kasama ang naging ulan ng mga pinaalalahanan. Katotohanan, naririto ang isang tiyak na tanda, datapwat ang karamihan sa mga tao ay hindi sumasampalataya. At katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamawain. Ang mga naninirahan sa kahuyan, malapit sa Midian, ay nagpabulaan sa mga sugo, nang si Shuaib ay mangusap sa kanila, hindi baga ninyo pangangambahan si Allah? Ako ay isang mapagkakatiwalaang sugo sa inyo, kaya't pangambahan ninyo si Allah, at ako ay inyong sundin. Walang anumang gantimpala ang aking hinihingi sa inyo para rito, ang aking pagpapahayag ng Islam at kaisahan ni Allah. Ang aking gantimpala ay nagmumula lamang sa Panginoon ng alamin o sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang. Magbigay ng tamang sukat at huwag maghangad ng kasahulan sa mga iba, at magtimbang ng tunay at tumpak na timbang. At huwag manlinlang ng mga tao sa pamagitan ng pagbabawas sa kanilang mga ari-arian, at huwag ding gumawa ng katiwalian at panluloko sa kalupaan, at pangambahan siya na lumikha sa inyo at mga salit-saling lahi noong panahong sinauna. Sila ay nagsabi, ikaw ay isa lamang sa mga inalihan ng demonyo. Ikaw ay isa lamang tao na katulad namin, at katiyakan kami ay nag-aakala na ikaw ay isa sa mga sinungaling. Kaya't hayaan ang isang bahagi o piraso ng kalangitan ay bumagsak sa amin kung ikaw ay kabilang sa nagsasabi ng katotohanan. Siya si Shuaib ay nagsabi, ang aking Panginoon ang ganap na nakakaalam ng anumang inyong ginagawa. Datapwat kanilang pinabulaanan siya, kaya't ang kaparusahan ng araw ng anino o isang madilim na ulap ay sumaklot sa kanila. Katiyakang ito ang kaparusahan ng dakilang araw. Katotohanang naririto ang isang tiyak na tanda, datapwat ang karamihan sa mga tao ay hindi sumasampalataya. At katotohanan ang iyong Panginoon, siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamawain. At katotohanan, ito ang Quran na isang kapahayagan mula sa Panginoon ng alamin
o sangkatauhan o mga jin at lahat ng mga nilalang na ipinanawag ng mapagkakatiwalaang espiritu si Gabriel Arkanghel sa iyong puso o Muhammad upang ikaw ay maging isa sa mga tagapagbabala. Sa pamagitan ng malinaw na wikang Arabic at katotohanan ito ang Quran ay nabanggit sa mga kasulatan, alalaong baga, ang Torah o mga batas at Ebanghelyo ng mga nangaunang tao. Hindi pa ba isang tanda sa kanila na ang mga pantas na katulad ni Abdullah bin Salam na yumakap sa Islam mula sa angkan ng Israel ay nakakaalam na ito ay katotohanan at kahit na aming inihayag ito, ang Quran, sa isa sa lipon ng mga banyaga, alalaong baga, ang hindi mga Arabo. At kanyang dinalit dito sa kanila, sila ay hindi magsisipaniwala rito, kaya't sa ganito namin isiningit, alalaong baga, ang kawalan ng pananampalataya sa loob ng puso ng mujrimun, mga kriminal, pagano, makasalanan. Hindi sila mananampalataya rito hanggang sa kanilang makita ang masakit na kaparusahan. Ito ay daratal sa kanila sa isang iglap at ito ay hindi nila napag-aakala at sila ay magsasabi, kami ba ay maaring bigyan ng kaunting panahon o palugit? Sila ba kung gayon ay magnanais ng aming kaparusahan ay madaliin sa kanila? Kung gayon, ano sa palagay mo kung sila ay hayaan naming magpakasaya sa maraming taon? At pagkatapos ay dumatal sa kanila ang kaparusahan na sa kanila ay pinangako. Ang lahat ng bagay na kanilang pinagpapasaanan ay hindi makatutulong sa kanila. At kailanman ay hindi namin winasak ang anumang pamayanan, maliban na sila ay nabigyan na ng mga tagapagbabala. Bilang isang pagpapaalaala, at kami kailanman ay hindi naging di makatarungan. At hindi ang mga demonyo ang nagpapanaog nito, ang Quran. Ito ay hindi pinapayagan sa kanila, gayon din, ito ay hindi nila magagawa. Katotohanan, sila ay itiniwalag o pinaalis na mapakinggan ito. Kaya't huwag kang manalangin kay Allah na may kasama pang ibang Diyos. Kung magkagayon, ikaw ay mapapabilang sa mga tatanggap ng kaparusahan. At paalalahanan mo, O Muhammad, ang iyong malalapit na kamag-anak. At maging mabait at mapagpakumbaba sa mga sumusunod sa iyo na mga mananampalataya. At kung sila ay sumuway sa iyo, iyong ipagbadya, katotohanan ako ay hindi kasali sa anumang inyong ginagawa. At ilagak mo ang iyong pagtitiwala sa pinakamakapangyarihan at ang pinakamawain na nakamamasid sa iyo, O Muhammad, habang ikaw ay nakatindig na mag-isa sa pagdarasal ng tahajjud sa gabi at sa iyong pagkilo sa lipon ng mga nagpapatira pa kay Allah, nakasama mo sa pagdarasal ng mga takdang panalangin. Katotohanan, siya ang lubos na nakakarinig ang puspos ng kaalaman. Ipapaalam ko ba sa inyo, O mga tao, kung kanino bumababa ang mga demonyo? Sila ay bumababa sa bawat sinungaling na nagsasabi ng mga kabulaanan at makasalanang tao. Kanilang ipinagkakalat kung anuman ang kanilang narinig at ang karamihan sa kanila ay mga sinungaling. At sa mga makata, ang mga nasa kamalian ay sumusunod sa kanila. Hindi baga ninyo namamasdan na sila ay nagsasalita sa lahat ng mga bagay na nagpupuri sa iba, maging tama man o mali sa kanilang mga tula. At sila ay nagsasabi ng bagay na hindi nila ginagawa. Maliban sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan at laging may pag-aalaala kay Allah at nagtatanggol sa mga Muslim matapos na sila ay gawa ng kamalian at sila na nasadlak sa kamalian ay makakaalam kung sa anong uri ng pagbabalik sila ay babalik. Surat An-Naml. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Tasin. Isang patnubay sa tamang landas at masayang balita sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam. Sila na nag-alay ng salah o takdang pagdarasal ng mahinusay at nagkakaloob ng zaka o katungkulang kawang gawa at sila ay sumasampalataya ng may katiyakan sa kabilang buhay, muling pagkabuhay, kabayaran sa kanilang mabubuti at masasamang gawa, paraiso at impyerno. Katotohanan,
Sila na hindi sumasampalataya sa kabilang buhay, aming pinapangyari na ang kanilang mga gawa ay maging kasiyasiya sa kanila upang sila ay magsilibot ng mga bulag. Sila ang magkakamit ng masamang kaparusahan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Sila ang matindi ang pagkalugi. Katotohanan, ikaw o Muhammad ay tumatanggap ng Quran mula sa tanging isa. Natigib ng karunungan ang ganap na maalam. At alalahanin ng kasabihin ni Moises sa kanyang kasambahay, katotohanan ako ay nakapanagimpan ng apoy sa malayong lugar. Ako ay mag-uwi para sa inyo ng ilang kaalaman mula roon, o ako ay magdadala sa inyo ng isang nag-aapoy na bagay upang inyong mabigyang init ang inyong sarili. Datapot nang siya ay pumaroon doon, siya ay tinawag, kinakasihan ang sinumang nasa apoy, at kung sinuman ang nakapalibot doon, at puspos ng kaluwalhatian si Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. O Moises, katotohanan ako si Allah, ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At yung ihagis ang iyong tungkod, datapot nang makita niya ito, na gumagalaw na waring isang ahas. Siya ay tumalikod, na natatakot, at siya ay hindi lumingon. At dito ay pinagbadya, O Moises, huwag kang matakot, katotohanan ang mga sugo ay hindi natatakot sa akin. Maliban sa kanya na nakagawa ng kamalian. At matapos yaon ay gumawa ng mapalitan ang kasamaan ng kabutihan at katiyakang ako ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Ipasok mo ang iyong kamay sa butas o daanan ng iyong kasuotan, pababa sa iyong dibdib. Ito ay lalabas na puti, walang anumang dumi o karahasan. Ito ay ilan lamang sa siyam na mga tanda na inyong dadalhin kay Paraon at sa kanyang pamayanan. Katotohanan sila ang mga tao na fasikun, mga mapaghimagsik at palasway kay Allah. Datapwat ng ang aming ayat o mga katibayan, kapahayagan, tanda o talata ay dumatal sa kanila na maliwanag na makikita. Sila ay nagsabi, ito ay naglulumantad na sa lamangka, at sila ay nagpabulaan dito sa ayat ng may kamalian at kapalaluan, bagamat ang kanilang sarili ay sumasang-ayon dito. Alalaong baga, ang gayong ayat ay mula kay Allah at si Moises ay isang sugo ni Allah, datapwat hindi nila ibig na sumunod kay Moises at namumuhi sila na manalig sa kanyang mensahe ng kaisahan ni Allah. Kaya't inyong pagmasdan kung ano ang kinahinatnan ng mga mapaggawa ng kasamaan o hindi na nanampalataya kay Allah o sinungaling. At katotohanan kami ay nagkaloob ng karunungan kina David at Solomon, at sila ay kapwa nagsabi, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah, na nagturing sa amin ng higit sa karamihan ng kanyang maraming alipin na sumasampalataya. At si Solomon ang nagmana ng karunungan ni David. Siya ay nagsabi, O sangkatauhan, kami ay tinuruan ng wika ng mga ibon, at sa aming lahat ay pinagkaloob ang lahat ng bagay. Ito ay katotohanang isang lantad na biyaya mula kay Allah. At nagsipagtipon sa harapan ni Solomon ang mga lipon ng mga jin at tao at mga ibon, at silang lahat ay tinalaga sa pag-utos sa labanan na nagmamartsa ng pasulong, hanggang nang sila ay sumapit sa lambak ng mga langgam. Ang isa sa mga langgam ay nagsabi, O mga langgam, magsipasok kayo sa inyong tirahan, kung hindi, baka si Solomon at ang kanyang mga hukbo ay gumasak sa inyo. Samantalang ito ay hindi nila napag-aakala o napapansin. Kaya't siya, si Solomon, ay ngumiti na namangha sa kanyang pahayag at nagsabi, O aking Panginoon, bigyan ninyo ako ng inspirasyon at ipagkaloob ninyo sa akin ang kapangyarihan at kakayahan upang ako ay tumanaw ng utang na loob ng pasasalamat sa inyong mga kaloob na inyong iginawad sa akin at sa aking mga magulang, at upang ako ay makagawa ng mabubuting gawa na makalulugod sa inyo. At ako ay tanggapin ninyo sa inyong habag na kasama ng inyong matutuwid na mga alipin. Kanyang sinuri ang mga ibon at nagsabi, Ano ang nangyayari sa inyo? At hindi ko nakita ang hupaw. O siya ba ay isa sa mga lumiban? Katotohanan siya ay aking parurusahan ng matinding kaparusahan, o siya ay aking kakatayin, malibang siya ay magdala sa akin ng maliwanag na dahilan o katwiran. Datapot ang hopo
ay hindi nanatili ng matagal. Siya ay lumitaw at nagsabi, aking naunawaan ang karunungan ng isang bagay na hindi mo naunawaan, at ako ay pumarito sa iyo mula sa Saba o Sheba na may tunay na balita. Natagpuan ko ang isang babae na namamahala sa kanila, at siya ay pinagkalooban ng lahat ng bagay na maaring angkinin ng sinumang namamahala ng kalupaan, at siya ay mayroong dakilang trono o luklukan. Aking natagpuan siya at ang kanyang pamayanan na sumasamba sa araw, maliban pa kay Allah, at ginawa ni Satanas ang kanilang gawa na kasiyasiya sa kanila, at humadlang sa kanila tungo sa landas ni Allah, kahit sila ay walang patnubay. Kaya't sila ay hindi nagpapatira pa kay Allah, na naghahantad kung anuman ang natatago sa loob ng mga kalangitan at kalupaan, at batid niya kung ano ang inyong ikinukubli at kung ano ang inyong ipinapakita o ipinamamarali. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya, ang Panginoon ng dakilang arsh o trono o luklukan. Si Solomon ay nagsabi, aming titingnan kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan o ikaw ay isa sa mga sinungaling. Humayo ka na dala ang aking sulat at ihatid mo ito sa kanila, at pagkatapos ay lumayo ka sa kanila at tingnan kung ano ang sagot na kanilang ibabalik. Siya, si Reyna ng Saba, ay nagsabi, o mga pinuno, narito at inihatid sa akin ang isang marangal na sulat. Katotohanang ito ay mula kay Solomon, at katotohanang ito ay nagsasabi, sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Huwag kayong maging mataas laban sa akin. Datapot pumarito kayo sa akin bilang mga Muslim, mga tunay na sumasampalataya at tumatalima kay Allah ng may ganap na pagsuko. Siya, si Reyna ng Saba, ay nagsabi, o mga pinuno, inyong pagpayuhan ako rito sa aking kalagayan. Hindi ako magpapasya sa ganitong pangyayari hanggang sa kayo ay maging saksi rito. Sila ay nagsabi, kami ay mayroong matinding lakas at malaking kakayahan para sa digmaan, datapot na sa iyo ang pag-uutos. Kaya't iyong pagnilaing mabuti kung ano ang iyong ipag-uutos. Siya, si Reyna ng Saba, ay nagsabi, katotohanan ang mga hari. Kung sila ay pumasok sa isang bayan o bansa, ito ay kanilang niyuyurakan, at ginagawa nila na ang mararangal sa lipon ng kanyang mga tao ay maging aba, at ganito ang kanilang isinasagawa. At katotohanan ako ay magpapadala sa kanya ng isang regalo, at tingnan kung ano ang sagot na ibabalik ng mga sugo. Kaya't nang ang mga sugo na nagdala ng regalo ay dumating kay Solomon, siya ay nagsabi, ako ba ay dadagdagan ninyo sa kayamanan? Kung anuman ang iginawad sa akin ni Allah ay higit na mabuti kaysa ibinigay sa inyo. Datapot kayo ay nagsasaya sa inyong regalo. At si Solomon ay nagsabi, magsibalik kayo sa kanila, katotohanan kami ay paparoon sa kanila na may mga pangkat na hindi nila masusupil, at sila ay aming itataboy mula roon na kahiya-hiya, at sila ay magiging hamak. Siya, si Solomon, ay nagsabi, o mga pinuno, sino sa inyo ang makapagdadala sa akin ng kanyang luklukan bago sila ay pumarito sa akin na nagsusuko ng kanilang sarili sa pagtalima? Isang ifrit o ang malakas mula sa mga jin ang nagsabi, ako ang maghahatid nito sa iyo bago ka tumindig sa inyong lugar. At katotohanan ako ay tunay na malakas at mapagkakatiwalaan sa gayong gawain. At ang isa sa kanila na may karunungan sa kasulatan ay nagsabi, ito ay aking dadalhin sa inyo sa isang kurap lamang ng mata. At nang makita ni Solomon na ito ay nilagay sa kanyang harapan, siya ay nagsabi, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng aking Panginoon upang ako ay masubukan kung ako ay may pasasalamat o walang pagtanaw ng pasasalamat. At kung sino man ang may pagtanaw ng pasasalamat, katiyakang ang kanyang pagbibigay ng pasasalamat ay tungo sa kabutihan ng kanyang sarili, at sino man ang walang pagtanaw ng pasasalamat, ang kanyang kawalan ng pagtanaw ng pasasalamat ay para lamang sa kasahulan ng kanyang sarili. Katiyakan ang aking Panginoon ay masagana.
hindi nangangailangan ng anuman ang tigib ng biyaya. Siya ay nagsabi, inyong ikubli o gawing kunwari lamang ang kanyang luklukan sa kanya, reyna ng Saba, upang ating mamalas kung siya ay mapapatnubayan na makikilala ang kanyang luklukan o siya ay isa sa mga hindi napapatnubayan. Kahit nang siya, si Reyna ng Saba, ay dumating, ito ay sinabi sa kanya, ang iubagang luklukan ay katulad nito. Siya ay nagsabi, ito ay tila katulad nga ng aking luklukan. At si Solomon ay nagsabi, ang karunungan ay pinagkaloob sa akin bago pa sa kanya. At kami ay tumatalima kay Allah bilang mga Muslim ng una pa sa kanya. At ang kanyang sinasamba maliban pa kay Allah ay humadlang sa kanya sa Islam sapagkat siya ay isa sa mga tao na hindi sumasampalataya. At ipinagbadya sa kanya, kay Reyna ng Saba, pumasok ka sa palasyo, ang ibabaw nito ay may salamin at sa ilalim nito ay may tubig. Datapot ng kanyang mamalas ito, kanyang napag-akala na ito ay lawa ng tubig at kanyang inililis ang kanyang damit at nahantad ang kanyang mga binti. At si Solomon ay nangusap, katotohanan ito ay palasyo na pinakinis sa piraso o tipak ng salamin. Siya ay nagsabi, O aking Panginoon, katotohanang nagsuong ang aking sarili sa kamalian, at ako ay sumuko na nakasama ni Solomon kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. At katotohanang isinugo namin sa pamayanan ng Thamud ang kanilang kapatid na si Saleh na nagsasabi, tanging sambahin lamang si Allah at wala nang iba. At kapag daka, sila ay naging dalawang pangkat, mga sumasampalataya at mga hindi sumasampalataya na nagtatalo o nagsasalungatan sa isa't isa. Siya si Saleh ay nagsabi, O aking pamayanan, bakit ninyo hinahanap na madiliin ang kasamaan o kaparusahan ng una sa kabutihan o habag ni Allah? Bakit hindi ninyo paghanapin ang pagpapatawad ni Allah upang kayo ay makatanggap ng habag? Sila ay nagsabi, Ikaw ay tinuturing namin na isang masamang pangitain, ikaw at yaong mga kasama mo. Siya ay nagsabi, Ang inyong masamang pangitain, alalaong baga, ang kasasapitan o kahihinatnan ay mula kay Allah. Tunay nga, kayo ay mga tao na inilagay sa pagsubok. At mayroon sa lungsod na 9 na lalaki mula sa mga anak ng kanilang mga pinuno na gumagawa ng kabuktutan sa kalupaan at ayaw magbago. Sila ay nagsabi, Magsumpaan tayo sa isa't isa sa ngalan ni Allah na tayo ay sasalakay sa Kanya at sa Kanyang kasambahay ng palihim sa gabi. At pagkatapos ay ating sasabihin sa Kanyang pinakamalapit na kamag-anak, Hindi namin nasaksihan ang pagkawasak ng Kanyang kasambahay at tunay ngang kami ay nagsasabi ng katotohanan at sila ay nagbalak ng isang pakana. At kami ay nagbalak din habang ito ay hindi nila napag-aakala. At pagmasdan kung ano ang kinahantungan ng kanilang pakana, katotohanang aming winasak sila at ang kanilang pamayanan, lahat ng sama-sama. Ito ang kanilang mga bahay na tandisang napinsala, sapagkat gumawa sila ng kamalian. Katotohanang naririto ang isang aral o tanda sa mga tao na nakakaunawa. At aming iniligtas ang mga nagsisampalataya na nangangamba at sumusunod kay Allah. At alalahanin si Lot ng kanyang sabihin sa kanyang pamayanan, Kayo baga ay gumagawa ng karumal-dumal na gawa o sodomya habang inyong namamalas ang isa't isa na gumagawa ng kasamaan ng lantaran. Inyo bagang pinagsasamantalahan ang mga lalaki ng inyong mga pagnanasa kaysa sa mga babae. Tunay kayo ay mga tao na umaasal ng walang kaisipan o katuturan.